Makukulong ba agad kapag kinasuhan ng ombudsman? Marami ang nagtatanong, kapag ba kinasuhan na ng ombudsman ang isang opisyal ng gobyerno, ibig bang sabihin ay makukulong na siya agad? Ang maikling sagot, hindi pa. Kapag nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman, hindi pa ito otomatikong nangangahulugan na guilty na ang isang tao. Ang ibig sabihin lamang nito ay nakita ng ombudsman na may sapat na batayan upang dalhin ang kaso sa korte para dinggin at litisin. Pagkatapos maisampa ang kaso, papasok na ang proseso ng hustisya. Dito magkakaroon ng pagkakataon ang inirereklamong opisyal na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya at magpakita ng ebidensya para ipagtanggol ang sarili. Kung ang kaso ay may kaukulang piyansa, maaari siyang magpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ibig sabihin, hindi agad siya makukulong habang wala pang pinal na desisyon ang korte. Ngunit may mga pagkakataon na maaaring masuspinde sa pwesto ang isang opisyal habang dinidinig ang kaso, depende sa uri ng kasong isinampa at sa mga umiiral na batas. Gayunpaman, iba ang suspensyon sa pagkakakulong. Sa paglilitis, susuriin ng korte ang lahat ng ebidensya mula sa magkabilang panig. Dito malalaman kung sapat ba ang mga patunay upang mapatunayang may kasalanan ang akusado. Kung mapatunayang walang sapat na ebidensya, maaaring maabsuelto o mapawalang sala ang akusado. Ngunit kung mapatunayang guilty matapos ang buong proseso ng paglilitis, saka lamang maaaring ipataw ng korte ang parusa, kabilang na ang pagkakakulong kung ito ang nakasaad sa batas para sa naturang krimen. Mahalagang tandaan na sa ilalim ng batas, may tinatawag na presumption of innocence. Ibig sabihin, ang isang tao ay itinuturing na inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala sa korte. Kaya sa tuwing may mababalita ang opisyal na kinasuhan ng ombudsman, mahalagang maunawaan na simula pa lamang iyon ng proseso. Hindi pa ito katumbas ng hatol at lalong hindi pa otomatikong pagkakakulong. Sa huli, ang korte pa rin ang magdedesisyon batay sa mga ebidensya at sa batas kung ang isang akusado ay maisala o wala. Kung sa tingin mo ay mahalagang maintindihan ng mas maraming Pilipino ang proseso ng batas at hustisya sa bansa, ay share ang video na ito at huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang paliwanag tungkol sa ating batas. Mag-subscribe o mag-follow para sa higit pang tutorial tungkol dito.